Malicaptus benedictentus. Ano yun? Ano yun? Oh, di ba? Yung mga hindi law professor, ako po, law dean ako, alam ko yun. Malicaptus benedictentus. That's the rule now in international humanitarian law. Kung ikaw naman tao, uy, tama siguro yung sinasabi nila. Oo. So, pakinggan yun naman kami. Yung Malicaptus benedictentus, yan yung mga issue noon, yung mga rule of law noon sa trial ng mga panahon na nakaraan na. Oo. Although, as a general rule, inadapt pa rin yan sa Rome Statute. I state your name. I, Israelito Pitorion, Having been appointed as the Regional Council President of Region 11 of the Partido Democratico Filipino, of the Partido Democratico Filipino, do solemnly swear to abide by and uphold the Constitution of the Republic of the Philippines and of the party. do solemnly swear to Para po sa kanyang pagtanggap, bigyan natin ng pagkakataon na marinig muli ang ating pong talagang pinagmamalaki sa Region 11, Attorney Israelito Torion. Kay Israelito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Attorney Israelito Bobet Torion. First, the gratitude. I would like to thank the founders of the PDP Laban. It has always been one of my dream in life to be part of this illustrious organization. I remember then Senator Nene Pimentel watching him on TV and espouse doctrines such as federalism, which really have been implanted within my system. And the advocates of federalism likewise have lived to this day, and I am proud that I am now hand in hand with our Secretary General, my idol likewise, Attorney Wendell Avisado, and I am joined by Attorney Vic Garcia of Region 11, and I have of Region 12 rather, and I have likewise to express my gratitude and heartfelt thanks to our chairman now, Secretary Alcusi, for likewise trusting me and entrusting me this responsibility. And I would like also to express my heartfelt gratitude to the national officers of the PDP Laban who are here with us. You have seen the beauteous and very beautiful and active Ma'am Pen, our equally attractive chairperson of the membership committee, in my kumare na nandito ngayon, si Attorney Yvette Contacto. Thank you very much, and the staff kong ikakagalak na i-announce sa iyo. Mahal pala talaga ako ni Senator Bongo. Darating daw siya ngayon. Maraming salamat po, Senator Bongo. Ayan na. Ayan na. Ayan! Boss! Pasok! Dalag sa pinto. Mamaya. Morning, sir. Hi, Sen. Oh, yan, surprise, no? Surprise VIP. Morning, sir. Wala na siya dito nga. Lakas ko naman kay Senator Bongo. Dito kayo witness na kami. Buwan na lang na. Buwan na tayo na ako dito. JP, kasi yung patanggal. Alright. Malapit sa Sige. Check ka na ba na? Para check ka na lang. O lagi? Oo. Ako sila man. Yay! Okay. Talig ka na sa pili. Ayan, harap niyo po. Yes. Yes. Yan. Yung pagka-kidnap kay Tatay Ligo. Oo.
Di ba sabi nila, nandun na siya sa Hague. Wala nang question yan. Gagamitan ka pa. Ang principle niyan, Malicaptus Benedictentus. Ano yun? Ano yun? Di ba? Yung mga hindi law professor, ako po, law dean ako, alam ko yun. Malicaptus Benedictentus. That's the rule now in international humanitarian law. Kung ikaw naman tao, tama siguro yung sinasabi nila. Oo. So, pakinggan nyo naman kami. Yung Malicaptus Benedictentus, yan yung mga issue noon, yung mga rule of law noon sa trial ng mga panahon na nakaraan na. Oo. Although, as a general rule, inadapt pa rin yan sa Rome Statute. Pero kasi, yung Malicaptus Benedictentus, ang ibig lang sabihin yan, na kung ang tao nandyan na sa korte, kailangan na ang korte patuloy sa kaso kasi nga, the jurisdiction of the person is now before the court. Pero kami naman, hindi naman siguro po pwede na ganun pa rin ang ating Adolf Eichmann case pa rin tayo. Yung Adolf Eichmann, yung Nazi leader na sinundan talaga sa ibang bansa at dinakip at dinala para sa Israel para ma-trial siya. Oo. Yan yun nagsimula yung Malicaptus Benedictentus. Oo. Dito po yung magagaling na abogado po, kasamahan natin dito sa PDP. And also, bawat isa, may kanya-kanyang puro-puro yan. You have the freedom. Nasa inyo po ang lahat ng pili kung saan mo gustong maniwala. Pero tandaan ninyo, bilang bloggers, bilang mga abogado, lagi tayo sa gitna na lang muna. Huwag tayong tira-pasok. Tama po yung mga binigay sa ating mga salita na talagang makakatulong din po sa atin yung gabay ni Atty. Torion. Atty. Torion, dito naman po tayo sa proteksyon. Pero pwedeng ano lang kayo. Yung very, very perfect example lang. Yung pagka-kidnap kay Tatay Digong. Yeah. Oo. Di ba sabi nila, nandun na siya sa Hague. Wala nang question yan. Gagamitan ka pa. Ang principle niyan, Malicaptus Benedictentus. Ano yun? Ano yun? Di ba? Yung mga hindi law professor, ako po, law dean ako, alam ko yun. Malicaptus Benedictentus. That's the rule now in international humanitarian law. Kung ikaw naman tao, tama siguro yung sinasabi nila. Oo. So, pakinggan nyo naman kami. Yung Malicaptus Benedictentus, yan yung mga issue noon, yung mga rule of law noon sa trial ng mga panahon na nakaraan na. Oo. Although, as a general rule, inadapt pa rin yan sa Rome Statute. Pero kasi, yung Malicaptus Benedictentus, ang ibig lang sabihin yan, na kung ang tao nandyan na sa korte, kailangan na ang korte patuloy sa kaso kasi nga, the jurisdiction of the person is now before the court. Pero kami naman, hindi naman siguro po pwede na ganun pa rin ang ating Adolf Eichmann case pa rin tayo. Yung Adolf Eichmann, yung Nazi leader na sinundan talaga sa ibang bansa at dinakip at dinala para sa Israel para ma-trial siya. Oo. Yan yun nagsimula yung Malicaptus Benedictentus. Oo. At saka iba pa rin at sa previous history din. Pero ngayon kasi, we want to make humanity believe that we are a world in which we respect human rights. And therefore, we are saying that if the ICC really wants to exercise jurisdiction, then the rights of Tatay Digong should likewise be respected. And on top of that, kailangan kasi doon sa Rome Statute natin na maski if you follow Article 59 of the Rome Statute, nakasaad din kasi doon na kailangan muna siyang dumulog sa korte. No? Question natin yung jurisdiction ng ICC. Dapat wala na talaga yan sila. Pag-usapan din natin yan ngayon. Wala na yan silang jurisdiction dito sa ating bansa since March 17 of 2019. They had a one-year window within which to supposedly exercise their jurisdiction. Hindi nila ginawa yun. After that, 2021 na sila nag-file ng kaso talaga. So, ang ibig sabihin yan, wala na silang jurisdiction sa atin.
Pero ang sinasabi ko, mas pinagranting for the sake of argument na meron silang jurisdiction dito, sana idulog mo sa korte dito kasi meron tayong konstitusyon. Oo. Within the Philippines, the 1987 Constitution is the prime law of the land, and any and all person has to be brought to a court to determine whether or not probable cause indeed exists. And meron pa nga, if we follow Article 59, meron pang requisitos na titingnan doon na kung naaayon ba talaga doon sa proseso ng ICC yung pagdakip kay Tatay Digong. Hindi po sinunod yun. Ang Philippines, partido po tayo sa United Nations Declaration on Human Rights. Ipabasa mo sa kanila ang Article 8 doon. Sigurado ako, ma-realize nila tama. Sinasabi ko, hindi nila dinidiscuss ng ibang abogado yan. Article 9 ng Universal Declaration of Human Rights. Article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Nakasaad po doon, buti dala ko itong notes nito, matagal na ito na notes kasi tagal na ito eh. The March last year kasi dinakip si Tatay. Ang sabi doon, the right to prompt information regarding the reason for his arrest, prompt appearance before a judicial authority to determine the lawfulness of detention, and the right to challenge the legality of his detention. We are a party to the International Covenant on Civil and Political Rights. Bakit hindi yun sinunod? Sa Article 3 natin of the 1987 Constitution, it likewise says that no person shall be deprived of life without due process of law. Bakit walang due process of law? Bakit si General Torre lang ata ang batas? Tapos sa Article 59, dapat siya dalahin sa nearest competent judicial authority. Ang DOJ na ang judicial authority, maski siguro grade 6 student, alam nila yung 3 branches of government: executive, legislative, judiciary. So maski ano pang sabihin nila, mali yun. O sige, jurisprudence, hindi kong batuhan ko rin kayo. The prosecutor versus Dragan Nikolic states that if a person is arrested in another country pursuant to any international warrants, he or she must be brought to the nearest competent judicial authority. O anong sagot niyo dyan? Wala naman din silang sagot. So, kailangan, whether you base it in international jurisprudence, you base it on the treaty, mali talaga ang ginawa kay Tatay Digong. O, yun po. Yan yun. So, kung ikaw yung ordinaryong mamamayan, pakinggan ninyo si Atty. Torion, tama nga, maski pink ka noon, what if that will happen to your mother or to your father? All of a sudden, merong international warrant. Dakpin lang siya dito ng isang ahente noong korte na yon, tapos idiretso, lagay sa eroplano. Ano kaya mangyayari sa inyo? Di ba tayo mabuang yan kung bigla na lang mawala yung parents natin? Yun ang ipinaglalaban po namin. Ang galing. Nasya-shock ako. Alam mo, Attorney, thank you very much.